We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, muling itinaas ang Red Alert at Yellow Alert status sa Luzon, Visayas at Mindanao grids ngayong araw. Sa Luzon, mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ang Red Alert, Yellow Alert ng alauna hanggang alas 3 ng hapon. Susundan ng alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. Sa Visayas naman, 12 noon hanggang 5 p.m. ang Red Alert status habang ang Yellow Alert ay mula naman 10 a.m. hanggang 12 noon. Susundan mamayang 5 p.m. hanggang 6 p.m. at 8 p.m. hanggang 9 p.m. At sa Mindanao, itataas ang Yellow Alert status mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 mamayang hapon. Sa mga oras na ito, posible ang manual load dropping o biglaang power interruption. Ito ay dahil pa rin sa pumalyang power plants na nagdudulot ng manipis sa supply ng kuryente, lalo na sa mga peak hours. Kaya payo pa rin sa mga concessionaire na maging responsable sa paggamit ng kuryente. Nakuha na ng video ang Rumble sa gitna ng basketball tournament sa isang barangay sa Iloilo City. Nakaalerto si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Imbes na basketball game, nag-ala boxing match ang laro dito sa Barangay Don Esteban, Lapos sa Iloilo City matapos magsuntukan ang mga player at supporters sa ginanap na championship game sa gym ng barangay nitong linggo ng gabi. Ayon sa ilang residente, naging pisikalan ng laro hanggang sa nagkainitan na ang mga manlalaro. Makikita sa video na pumagitna pa ang barangay officials pero nabigo silang pigilan ng rumble. Hanggang sa nakarinig na lang sila ng dalawang magkakasunod na putok umano ng baril. Dito na, unti-unting nahinto ang komusyon. May nabatian man kami naglupok pero sagwa. Hindi sa sulod, sir. Dipinsa lang to, sir, sa mga bata nga para maguntat. Duduma, sir. May ilan namang nagsabi na mismong si Punong Barangay Efren Senayo ang nagpaputok. Nang makapanayam ito ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, sinabi lang daw niya na siyang nagpaputok pero hindi raw ito totoo. Ginamba ko lang yan ako para nga daw credit sa akon pero wala ko yan nagpalupok. Pero nakamuya ka na. Oo nga, oo. Pero wala ko yan kapalupok. Kinumpirma naman ng La Paz Police na may nag-report kaugnay sa kasong physical injury dulot ng nangyaring rumble. Ngunit hindi kasama rito ang insidente ng pagpaputok ng baril. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Sinsyado ba o hindi? Kung hindi po, pwede tayo mag-apply ng search warrant. Kahit po license yung ating baril, kahit po yung law enforcement, hindi po pwedeng basta-basta na lang nagpapaputok kung saan-saan. Dahil sa nasabing insidente, pinagbawalan na ng organizer na lumahok pa sa iba pang games ang dalawang players na itinuturong nagsimula ng gulo. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa mahigit 160 kabahayan sa isang barangay sa Cagayan de Oro City ang dinemolish. May detalye si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mismong ang mga residente na ang naggiba ng pader at bubong ng kanilang mga bahay habang ang iba naman hinahakot ang kanilang mga kagamitan. Bunsod ito ng demolisyon ng nasa 161 na kabahayan sa Santa Cruz, Mandumol sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City, Martes ng umaga. Bunsod ito ng inilabas na demolition order ng Korte Suprema dahil ang lupang kinatitirikan ng mga bahay ng mga residente ay pribadong lote. Kaya labis na lang ang kalungkutan ng mga residente na halos 2 dekadang naninirahan sa lugar. Anila,
Sana daw may ayuda o cash assistance silang matanggap, lalo na at hindi naman daw sila inabisuhan bago ang isinagawang demolisyon. Wala man gimitagay. Oh. Yeah, wala po yung mga LGU sa kuan, city nga hingani sa mua din nga before pa sa demolition, wala sila nagpakabana sa mua diri ba. Pero ayon sa Barangay Council ng Makasandig, January 2024 pa pinapaalis ang mga residente. Ngunit pinayagan sila na i-extend pa ng 3 buwan ang kanilang pananatili sa lugar para makahanap ng kanilang malilipatan. Hindi rin daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga apektadong residente na may demolisyong magaganap alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nakahanda naman daw tumulong ang barangay kasama na mga kawani ng CSWD, CHUD at City Mayor's Office. May nakatalaga naman na kapulisan at Task Force Oro habang isinasagawa ang demolisyon sa nasabing lugar. Wala na tayo kuan, wala na resistance, pati mismo sila aside sa demolition team na 100 kabuok, nangunay na pod ang mga tagbalay. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkakahiwalay na insidente ng sunog na itala sa iba't ibang bahagi ng North Central Luzon. Nakatutok si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang aabot sa 20 stall sa Porac Public Market sa Pampanga. 3 oras tumagal ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Tinatayang nasa 4 na milyong piso ang halaga ng danyos base sa paunang investigasyon ng Porac Fire Station. Kita sa video habang nasusunog ang magkakatabing bahay sa Herrero Perez, Dagupan City. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 20 minuto bago idineklarang fire out. Aabot sa 6 na bahay ang nasunog, 4 ang totally damaged. Sinindihang kandila ang nakikitang sanhi ng sunog. Nakikitira ngayon sa mga kaanak ang nasa 6 na pamilyang nasunugan. Pansamantalang sinuspindi ang misa sa St. Ferdinand Parish Church sa City of Ilagan, Isabela matapos masunog nito Martes habang gaganapin sa katabing Family Park ang misa kada linggo. Ililipat din sa ibang simbahan ng iba pang church activities gaya ng binyag, kasal at misa para sa patay. Walang nasaktan sa sunog pero wala ring naisalbang gamit sa loob ng simbahan gaya ng mga bagong imahe ng mga santo, mga musical instrument at monitor. Inabot ng hating gabi ang grass fire na sumiklab sa bahagi ng Barangay Carmencita sa bayan ng Delfin Albano, Isabela. Ayon sa Delfin Albano BFP, pasado 3:00 ng hapon nang masunog ang lupain na bahagi ng National Greening Project ng LGU. Mga punla ng punong melina at nara ang nasunog. Inaalam pa sa ngayon ng lawak ng pinsala at kung ano ang pinagmulan ng sunog. Sa Aurora, bandang 1:00 ng madaling araw, nang masunog ang opisina ng National Commission on Indigenous Peoples sa Baler. Mabilis na nakaresponde ang mga bombero sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Disgrasya ang sinapit ng 56 anyos na lalaki sa Barangay Sawang sa Lobo, Batangas. Habang namumutol ng sanga ng puno ng mangga, patay na siyang dalhin sa paggamutan matapos mahulog sa puno. Kapitbahay raw ng lalaki ang nakakita na nakahandusay na siya sa lupa. Ayon sa pulisya, posibleng nabagok ang ulo at nabugbog ang katawan ng lalaki nang malaglag mula sa puno. Singtaas daw ng poste ng kuryente ang puno kung saan naroon ang lalaki. Sinisikap mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng lalaki. Kaukulang pag-iingat ang paalala mga otoridad sa publiko kung aakyat ng puno. Nakuha sa isang sospek ang tinatayang mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo. Una rito isang reklamo ukol sa iligal na pagbebenta ng counterfeit o mga peking produkto ang natanggap ng CIDG Camarines Sur mula sa isang tobacco corporation sa bansa. Sa ginawang verifikasyon ng PNP, nakabili ang mga ito ng sigarilyo sa sospek sa isinagawang operasyon at isinumiti ito sa nagreklamong kumpanya at doon na nakumpirma ang naturang reklamo. Pansamantala namang nakalaya ang sospek matapos itong makapagpiyansa. Nasampahan naman ito ng kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines, Graphic Health Warning Law at Custom Modernization and Tariff Act o hindi pagbabayad ng tamang buwis.
Let's G mga kapuso at i-explore ang iba't ibang summer getaway sa Hilaga at Gitnang Luzon. Makitrip natin sa report ni Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Summer getaway, the one with nature ang vibe ngayong tag-init. Tara na sa Dingalan, Aurora. And let's beat the heat sa tinaguriang Batanes of the East. Sama na kapuso at ating tuklasin ang natatanging ganda ng Lamaw Cave. Magtampisaw sa malakristal na linaw ng tubig. At silayan ang 360-degree angle ng nakabibighaning tanawin kung saan nagtatagpo ang Sierra Madre at Pacific Ocean. Para marating ang panoramic view, kailangang handa ang tuhod sa humigit kumulang 20 minutong trekking patungo sa 137 meters above sea level na mountain deck. Ang bayan ng Dingalan ay napalilibutan ng bundok at karagatan na nasa pagitan ng Isabela sa Northern Luzon at Quezon Province sa Southern Luzon. Malayo pero hindi mahirap marating, tahimik at malayo sa ingay ng kabihasnan. Ramdam ang payapang kalikasan sa Dingalan. Dinarayo ngayong tag-init ang Anuplig Falls sa Adams, Ilocos Norte. Malaparaiso ang ganda ng lugar kung saan may extra challenge pa bago marating ang talon. Malamig ang tubig at presko ang hangin. Pwede pang akyatin ang talon at kung gustong mag-dive walang problema dahil mala swimming pool naman ang babagsakan. Malinis at malamig na tubig ang lumalabas mula sa irrigation tunnel sa Manabo, Abra. Bukod sa dito nanggagaling ang tubig para sa mga sakahan, pasyalan din ito sa mga gustong magpalamig ngayong mainit ang panahon. Ang irrigation tunnel ay may habang 1 kilometro na nagmumula sa Ikmin River. Mayroon ding malawak na swimming pool sa lugar. Enjoy ang mga bumibisita rito sa pagdive at pagtampisaw. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nanindigan ang lokal na gobyerno ng Tuguegarao City na walang basihan ang napabalitang pagdami ng Chinese students sa Cagayan Valley Region. May detalye si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nanindigan si Tuguegarao City Mayor Myla Tingke na walang basihan ang isyong dumadami ang Chinese students sa lungsod. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon kaugnay ng inihaing House Resolution No. 1666 sa umano'y paglaki ng Chinese population sa mga universidad na banta raw sa national security. Ani Tingke, maayos ang sektor ng edukasyon sa lungsod kaya naiengganyo ang mga dayuhan na mag-aral dito. Pero itinangging may mahigit 4,000 Chinese student sa isang universidad pa lang. Masama ang loob namin kaagad doon kasi nag-react kami dahil nagulat kami kung bakit if you want to call for an investigation, why involve us and why claim that we sponsored the students themselves, no? And nakakalungkot kasi agad-agad na parang bumira no? Bira ka agad na Chinese students, suspicious activities ang nakalagay. Dagdag ni Tingke, bago pa man magkaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Cagayan at umusbong ang tumitinding sigalot sa West Philippine Sea, may mga Chinese student nasa lungsod. Ang isang universidad kasi, 2001 pa nagsimulang tumanggap ng mga foreign student. Malabo rin umanong maging spy ang mga Chinese student dahil 2 oras ang layo ng EDCA sites sa Tuguegarao. So if you want to spy on something, you'd have to travel from Tuguegarao to the EDCA sites. Medyo, di ba, from here to there, modern world na, makita naman kaagad kung meron, no? Wala rin namanong banta sa seguridad. Ayon sa Tuguegarao City Police, walang turista o estudyanteng Chinese ang nasangkot sa anumang gulo o krimen. Actually, nag-issue ako ng certification as regards that. Kasi wala naman talagang incident dito sa Tuguegarao City involving Chinese nationals. Not even, kahit students or tourists, wala po eh. We have checked on our crime incident reporting. Samantala, itinanggi ng lokal na pamahalaan na may mga Chinese na bumibili ng lupa sa lungsod. Kung meron man ganyan, ituro po sa amin para paalisin natin. Legally, kung meron,
why not, di ba? Inihahanda na ni Tingke ang legal action sa nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa pagdami ng mga Chinese student sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbiyahe ng mga buhay na baboy sa iba't ibang lugar sa Bicol Region hinigpitan dahil sa kaso ng African Swine Fever. May detalye live si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris, dahil sa mga naitatalang kaso ng African Swine Fever sa Bicol Region, hinikayat na ng Department of Agriculture Bicol ang mga LGU at mga hog raisers na mahigpit na ipatupad ang biosecurity protocols para maiwasan na ang patuloy na pagkalat ng naturang virus. Halos isang buwang gulang na ang mga alagang biik ni Benjamin Hornala ng San Roque sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Hindi nito hinahayaang may makalapit na ibang tao sa kanyang babuyan dahil sa pinapatupad niya na biosecurity protocols para maiwasan ang African Swine Fever o ASF. Dahil ito sa pangamba ni Benjamin na baka maapektuhan ang kanyang mga alagang baboy, lalo na at may mga naitalang positibong kaso na naman ng ASF sa kanilang bayan. Pinandalwan po, tabo mas malulugi po kaya ni. Perang taon, perang bulan na inalat. Sayang man po kung madalikan virus. Sa tala ng Department of Agriculture, Bicol ay isang bayan ng Bula sa nadagdag sa 11 ng mga bayan sa Bicol Region na may aktibong kaso na rin ng ASF. Ito'y matapos magpositibo sa laboratory test ang mga sample na kinuha sa mga baboy sa lugar. Noong nakaraang linggo, nagsagawa lang ang Municipal Agriculture's Office ng depopulation sa halos 120 na biik sa Barangay San Ramon. Layunin nito na hindi na kumalat pa ang sakit sa mga karatig na lugar. May makukuha naman ang hog raisers na indemnity claim na 5,000 pesos bawat baboy na mapapabilang sa depopulation. Ipinagbabawal na rin ang pagbiyahe ng mga buhay na baboy mula sa mga lugar na may positibong kaso ng ASF. Yung mga may kaso na ASF ng mga munisipyo, hindi sila pwedeng maglabas ng mga live na baboy o mga karni sa munisipyo nila. Dapat dun lang sa Pilinda Municipality lang. Chris, sa ngayon sa kabila ng mga ASF cases sa Bicol Region, tiniyak naman ng Department of Agriculture Bicol na hindi ito makakaapekto sa presyo at supply ng karneng baboy na nabibili ngayon sa mga public market na naglalaro sa 320 pesos per kilo. Chris. Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bunsod pa rin ng nararanasang mainit na panahon, apektado ang 4 na ektaryang taniman ng kamatis sa Bulubunduking Barangay sa Cebu City, kasama ang Barangay Sudlon 2, kung saan makikita ang taniman ng kamatis sa 28 barangay ng lungsod na apektado sa matinding init. Sa datos ng Cebu City Committee on Agriculture, aabot na sa mahigit 11,000 magsasaka ang apektado. Isa sa lubhang naapektuhan ang bunga ng mga imported na mga kamatis. Ipinakita ni Councilor Pastor June Alcover, ang chairman ng Committee on Agriculture, ang mga larawan ng mga bunga ng kamatis. Ang nooy kasing laki ng kamao, ngayon parang holen ang laki ng mga bunga ng kamatis. Dahil hindi napasok sa business standard, mahihirapang ibenta ng mga magsasaka ang mga nasabing bunga. At para hindi masayang at pwede pang pakinabangan, mas minabuti ng mga magsasaka na ipamigay ang aabot sa 15,000 kilos na kamatis. Sa lugi na nararanasan ng mga magsasaka, humiling na ang komite ni Alcover mula sa Cebu City Disaster ng pondo para sa ayudang ibibigay sa mga apektadong magsasaka. Ang pangunahing pangangailangan na nakikita ng komite ang bigas. Kaya plano nilang magbigay ng tig 25 kilos para magagamit hanggang sa susunod na buwan. Patay ang sinasabing leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na si Kagi Karyalan at ang 11 kasamahan nito sa military operation sa Barangay Kitango sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong April 22. Kabilang sa mga nasawi ang kapatid ni Karyalan na si Saga Aningbang na operation chief umano ng naturang grupo. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng iba pang namatay. Samantala may 7 sundalo naman ang sugatan sa naturang enkwentro at nasa maayos na silang kondisyon. Umabot daw ng mahigit 1 oras ang bakbakan ayon sa militar. Sa isinagawang clearing operation na recover ng otoridad ang 12 armas na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng BIFF. Kasalukuyang naka-full alert status ang otoridad kung sakaling umatake ang BIFF.
Umaasa naman ang 6th Infantry Division na sa pamamagitan ng naturang operasyon, magbabalik loob sa gobyerno ang mga miyembro ng BIFF. Ibinida ng ilang estudyante sa Dagupan City ang iba't ibang Phil-Asian cuisines na sinangkapan ng bangus. Atin ang lantakan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Iba't ibang Filipino-Asian cuisine na sinangkapan ng bangus ang bumida sa bangusin na bahagi ng Bangus Festival 2024 sa Dagupan City. Nagpasiklaban sa pagluluto ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Dagupan City, kung saan ibinida ang kanilang kakaibang twist sa pagluluto ng bangus. Ilan lamang sa mga inihain ng mga kalahok ang bangus saba sushi, fried noodles with bangus siomai at bangus satay. Ang bangus Dagupan talaga ay marami pwedeng gawing iba-ibang klaseng ibang cuisine natin na magagamit po natin. So ito yung po yung present namin, the Malaysian cuisine. Number 1 na ginamit po namin is bangus po. Tapos po, yung pagluluto naman po, style ng pagluluto namin is from Chinese. Enjoy na enjoy ang mga tumikim sa iba't ibang bangus-inspired Phil-Asian cuisine. Masarap lahat talaga siya, talagang sulit. Bukod sa kompetisyon, nagbahagi rin ng kaalaman sa pagluluto ang ilang naimbitahang chef mula Pampanga, Manila at Boracay. Nais ng lokal na pamahalaan na maipamalas ang world-class na linamnam at sarap ng ipinagmamalaking bangus Dagupan. This could help improve yung sales ng bangus kasi para hindi ka magsawa, you try the new recipe. So yun ang ini-encourage namin na lahat ng mga mothers to try new recipe at their home. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, sa mga nag-aabang dyan ng ulan, para kahit paano maibsan ang init ng panahon, mataas ngayon ang tsansa ng naulanin ang ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, may umiiral ngayon na Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao. Ang ITCZ ay binubuo ng makakapal na ulap dahil sa pagsasalubong ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Magdadala yan ng maulang panahon sa mga apektadong lugar. Pero tuloy-tuloy rin naman ang pagdadala ng easterlies ng napakainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang light to moderate rain sa ilang panig ng Northern Luzon, Mindoro, Sulu Islands, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Davao Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilan pang bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon at Mindanao. Posible din ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Samantala, kinagiliwan ng mga residente ang kakaibang palaro sa pista ng barangay sa Santa Asuncion, San Nicolas, Ilocos Norte. Sa putikan, isinagawa ang habulan ng biik, manok at pato. Ang biik muntik pang makakyat sa dike pero dumausdos din. Ang manok madaling nahuli dahil tila nahilo ng ihagis. Ang mga nahuling hayop ang siya ring naging premyo ng mga nanalo. Masaya naman ang mga residente sa kanilang barangay fiesta. Carla Abellana, Paul Salas at iba pang Kapuso stars dinubog ng fans sa Caparogis, Quirino. Tungayan sa ulat ni John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ramdam ang energy ng mga Kirinyan sa opening salvo pa lang ng Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Nagsilbing host si Bubay na feel at home kasama ang mga kapwa Ilocano na game ring nakipagkantahan sa kanya. At bago pa man ang performances ng Kapuso Stars, masaya rin ang mga Kirinyans na nakipaglaro sa inihandang pakulo ng GMA Regional TV. Tilian ang fans sa harana ni Larkin Castor na bumaba pa sa stage para makantahan ang kanyang fans.
Hindi rin maitago ang kilig ng mga kababaihan sa performance ni Carlos San Juan na nakipag-selfie pa with his fans. Mas uminit pa ang gabi sa sizzling hot performance ni Shining Inheritance star Paul Salas, na nagbigay ng jacket at necklace sa fans. In her sweet and charming voice, kinantahan ni Mikey Quintos ang Quiriñans na nakipag-duet pa sa kanya. It's a lucky day rin sa nakakuha ng giveaway niyang t-shirt. At syempre, inabangan ng manonood ang paglabas ni Widow's War star Carla Bellana na game din sa pag-entertain sa fans. Happy raw siyang nakikita sila ng personal. Samantala, bukod sa pagmamahal at mainit na pagtanggap ng Quiriñans, plano raw talagang bumalik ng Kapuso Stars ulit sa Quirino para lalo pa itong ma-explore. Mga waterfalls, meron pa silang trekking, spelunking, mga caves. Of course, yung wakeboarding na sanang next time masubukan. If there's a chance, I wanna go camping overnight. Isa sa mga caves. Feeling ko masaya yun. Mag-start na rin po ako magmotor, mag-ride. So why not ikutin dito yung mga places na hindi pa natin nakikita. Gusto ko na mag-try mag-wakeboarding kasi never ko pa na-try yun. Parang gusto ko yung kayak kasi parang yung mga dinadaanan daw ng kayak dito, puro puno. Kasi balita ko nga para mapunta mo din ibang mga lugar dito, kailangan mo magmotor. Ang balita ko dito rin matatagpo ng pinakamasarap na kape. Mala concert naman ang naging pagtatapos ng event sa finale song number ng Kapuso Stars. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.